Magandang araw mga boss. Ang problema ni customer, pag nalubak siya, may mga time may naririnig siyang ingay dito sa ilalim. Naramdam niya dito sa manibela. At medyo mabigat pa yan pag pinipihit mo itong manibela niya. Actually mga boss, ni-road test ko nga yan. Medyo matigas nga pihitin itong manibela niya pag nililikobo at meron pa siyang parang may sumasabit. Nakakala mo tuloy gustong umangkas. Pina-scan nga sa akin ito ni customer at sa EPS niya may lumabas na motor overload. Kaya lang dahil sa 2 buwan na mahigit yung video mga boss, mapupuno naman itong cellphone ko ng video, nabura ko na. Kaya nga nung may lumabas na problema dito sa EPS niya nang in-scan ko, linggo-linggo kinukulit ni customer, kaya lang hindi naman ako malibre. Ngayon libre na ako kaya gagawin ko na itong sasakyan ni customer. Umpisahan ko na mga boss gamit yung plier, tanggalin ko itong cutter pin dito sa nut ng tie rod. Tapos gagamit ako dyan ng socket wrench sa number 17 para maluwagan ko itong nut sa tie rod. Ayan mga boss, maluwag na. Gamit ako ng ball hammer, paluin ko itong steering knuckle para bumitaw itong tie rod. Ayan mga boss, bumitaw na itong tie rod. Actually itong tie rod niya mga boss, pati itong rack end, bago lang yan. Pati itong mga shock absorber niya mga boss, bago rin yan. At meron pang ibang pyesa dito sa pangilalim niya na napalitan din. Dahil nga sa akala niya pag pinalitan niya ito ng tie rod at rack end, magiging okay na itong sasakyan niya or yung steering niya. Kaya lang medyo matigas pa rin talaga pihitin itong manibela niya, kaya talagang hinintay niya ako. Actually gusto na rin isama sa package nung gumawa itong steering assembly. Additional lang daw siya ng 7K dahil papalitan daw ito ng bushing. Kaya lang mga boss, nagduda na daw si customer doon sa pinagpapagawaan niya, kaya inatras niya na. Dito naman sa kabilang side mga boss, tanggalin ko rin yung cutter pin yan dito sa tie rod. At pag natanggal ko yan, gamit ulit ako ng socket wrench sa number 17. Luwagan ko ulit itong nut dito sa tie rod. Tapos gamit itong ball hammer, paluin ko ulit itong steering knuckle niya para makalug itong tie rod, bibitaw yan. Pwede mo na ngayon tanggalin itong tie rod dito sa steering knuckle. Tapos iilalim ako dyan para maluwagan ko yung bolt na number 12 dito sa steering shaft niya. Yung nakakonect dito sa pinion gear. Ayan mga boss, kung makikita nyo, niluluwagan ko itong bolt na number 12. Kailangan kasi matanggal mo itong bolt dito sa steering shaft niya para may i-disconnect mo yan dito sa pinion. After ko matanggal yung bolt na number 12, gumamit ako ng socket wrench sa number 17 para matanggal ko naman itong bolt na number 70 dito sa steering rack niya. Dahil sa masikip yung position mga boss, gumamit ako dyan ng box wrench sa number 17 para maluwagan ko naman itong pangalawang bolt na nakakapit dito sa baba ng steering rack niya. Pag maluwag na yan, kamayin nyo na para mabilis yung matanggal itong bolt. Ayan na mga boss, tanggal ko na. Lipat naman ako dito sa kabilang dulo ng steering rack mga boss. Meron din dyan 2 bolt na number 17 na tatanggalin ka. Kaya gamit ulit itong socket wrench sa number 17, tanggalin mo yung bolt dito sa may taas ng steering rack mo. Ayan, natanggal ko na itong bolt na number 17. Tapos dito naman sa baba ng steering rack mo, meron pang isa dyan na bolt na number 17. Tatanggalin ko rin yan. Yun lang mga boss, pasensya na. Nawala na sa isip ko. Hindi ko na i-position ng maayos yung camera. Pero huwag kayong mag-alala dahil madali lang naman mag-disconnect ng rack and pinion dito sa steering shaft niya. Paluin nyo lang pataas yung steering shaft niya at bibitaw na yan dito sa steering rack assembly nyo. Alam nyo mga boss, hindi talaga ako makabubun dito sa laki ng ginastos ni customer eh. Ang hirap talaga bumili ng second hand. Dapat talaga nagsasama kayo ng mekaniko para ma-check maigi. Para kung maraming sira dito sa pangilalim niya, huwag nyo nang bilhin kasi malulugi talaga kayo sa gastos eh. Tapos pag nagpagawa ka, matatapat ka pa dun sa walang pakundangan magpalit ng pyesa kahit hindi sira, pinapalitan, diari ka pa. O baka sabihin nyo, naninira na naman ako. Alam nyo, hindi ko naman yun ibobroadcast kung hindi na experience ni customer. At lalo namang hindi ka masasaktan kung hindi ka nanloloko ng kapwa mo. Unang-una, wala namang pangalan yan. Kaya lang, inuusig ka na ng konsensya mo, hindi ka na makatulog, kaya nag-react ka na. Nagalit ka na sa akin, binas mo na ako. O diba? Yun lang naman yun eh. Kaya lang medyo nahirapan ako tanggalin itong steering boot, kumapit siya maigi. Kaya dito ako pipwesto sa labas. Iniingatan ko kasi itong steering boot, bago kasi yan. Kaya lang medyo kumapit siya. Ang diskarte dyan, pasukan nyo ng manipis na flat screw itong steering boot. Tsaka nyo ngayon siya hilahin. O diba? Madali lang. Ganun lang siya kadali eh. Baligtarin ko muna. Tanggalin ko rin itong steering boot niya dito sa kabilang side. Tingnan nyo yung gumawa dito mga boss. Sikwatin ko ng flat screw itong clamp niya. O diba? Saglit ko lang tinanggal. Pinalitan ito ng racking tsaka tie rod. Pero yung clamp hindi ikinabit ng maayos. Papasukan ng tubig yan pag dumaan sa baha. Tanggalin ko na nga itong maliit na clamp niya mga boss. Tapos ganun din. Susuksukan ko yan ng manipis na flat screw. Ayan o. Yung manipis lang na flat screw ang isiksik nyo dyan mga boss. Pag naipasok nyo na dito sa loob ng steering boot nyo, pwede nyo na ngayon hilahin itong steering boot. Tapos gamit ka na ngayon ng malaking flat screw mo para itayo mo itong
flat washer niya na nakatupi dito sa rack end. Ayan kasi yung naglalak dito sa rack end mga boss para hindi siya umikot. Kabilaan yan mga boss, may flat washer yan na naglalak dito sa rack end niya. Bali nakatupi lang naman yun dito sa rack end Bali itatayo mo lang yung flat washer na yon para itong rack end maluwagan mo. Sa pagluwag niyan mga boss, gumamit ako ng dalawang yabi tubo. Yung malaki pangontra ko, ito namang maliit ay yung gagamitin kong panluwag dito sa rack end. Pag okay na itong maliit na yabi tubo, ipakapit nyo ng maayos dito sa rack end niya. Tsaka nyo ngayon paluin niya ng ball hammer para hindi kayo mahirapan. 1 hanggang 3 paluan lang yan mga boss, maluwag na yan. Bilangin ko mga boss, 1, 2, o kita nyo 2 lang nga Hindi ko na isinama sa bilang yung daplis mga boss, pasensya na kayo. Tapos tuluyan nyo ng luwagan itong rack end at pag maluwag na diretso nyo na yan, kamayin nyo na. Pag natanggal nyo na yan, lipat ka naman dito sa kabilang side. Gamit ka ulit ng yabi tubong malaki mga boss, ipitin mo itong steering rack mo. Tapos yung maliit na yabi tubo, ayan ang gagamitin mong panluwag dito sa rack end. Ipakapit mo ulit ng maayos itong yabi tubo dito sa rack end, tsaka mo ngayon paluin ulit yan ng ball hammer. At kung sa palagay mo, naluwagan mo na itong rack end, o pwede mo nang i-manual yan sa pagluwag, pihitin mo na yan ng kamay mo para mas mabilis mong matanggal itong rack end. Tapos kumuha ka ng malapad na kahoy, ipatong mo itong steering rack mo para maluwagan mo itong lock nut niya nang matanggal mo itong rack guide screw. Gagamit ka dyan ng yabi tubo, luwagan mo lang itong lock nut, wag mo na siyang tatanggalin dito sa rack guide screw niya. Tsaka mo tandaan para ibalik mo rin siya sa dati niyang posisyon. Tapos yung cover dito sa oil seal, tanggalin mo rin, tsaka mo yung punasan. Tsaka ka ngayon gumamit ng manipis na flat screw, tungkabin mo itong oil seal. Siyempre naman, dahan-dahanin mo sa pagtanggal itong oil seal. Iguhit mo itong flat screw para pag pinersa mo na itong oil seal, sigurado ka na hindi mabubutas yan. Ayan mga boss, may tanda na ako kaya sinuksok ko na itong manipis na flat screw, tsaka ako ngayon yan iaangat-angat para matungkab itong oil seal niya. Ayan na mga boss, natanggal na. Tapos dito sa pingin mga boss, ilapit ko yan. Kung makikita nyo, meron siyang lock ring. Kaya gagamit kayo dyan ng circlip plier para matanggal nyo yung lock ring. Kaya lang dumaplis ako. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo makukulong. Pwede kayong umulit. Kumbaga, one mistake lang naman Ulit-ulit. Yan, ditanggal na siya. Tapos, isunod mo naman sa tatanggalin itong rack guide screw niya. Gumamit ka ng flat screw dyan mga boss. Pihitin mo lang yan pakaliwa para tuluyan mo nang matanggal itong rack guide screw. Pag maluwag na yan mga boss, kamayin mo na para mas mabilis mong matanggal itong rack guide screw niya. Ayan, tanggal na. Meron niyang spring sa loob mga boss. Tanggalin nyo rin yun. Tapos, sunod mong tanggalin itong rack guide niya. Kaya lang spray mo yan ng penetrating oil dahil nga sa kumapit yan. Tapos, itong dulo ng yabi tubo mo, isalpak mo dito sa loob ng rack guide. Tsaka mo ikot-ikutin yan mga boss. Ayan Ayan, ganyan-ganyan mo para lumuwag siya. Nang sa ganon, mas mabilis mong matanggal itong rack guide. Tsaka mo ngayon siya ituktok. Pag ayaw pa rin niyang lumabas, isprayan mo ulit ng penetrating oil. Tapos gamitin mo na itong circle plier mo. Yan ang gamitin mong pantanggal dito sa rack guide niya. Ayan mga boss, ibuka mo itong circle plier mo tapos dahan-dahan mong ikutin itong rack guide. At kung sa palagay mo medyo malambot na siya at kaya nang iangat itong circle plier, itaas mo na siya ngayon. Di ba? Tanggal na. Dito naman ako ngayon sa pinion gear niya. Kasi mga boss, ito yung pinipihit mo pag nililiko mo yung manibela. Diyan nakakabit itong steering shaft niya. Ayan yung pinipihit-pihit ko. Ito nga mga boss, parang hindi continuous yung ikot nitong bearing dito sa pinion gear. Pero dito sa steering rack niya, okay naman yung lapat. Tanggalin ko na itong pinion gear niya mga boss. Sa pagtanggal niya mga boss, dahil nga sa mahigpit, ituktok nyo lang yan. Lalabas siyang pinion gear niya. Minsan kasi mga boss, medyo matigas tanggalin yan. Pero tuktok nyo lang siya, bibitaw yan. Ayan mga boss, bumitaw na siya. At ito nga mga boss, kung makikita nyo itong pinion gear niya, hindi nagrasa yung nakalagay, putik na Pati itong plastic na naggagay dito sa mga bulitas niya, pumilipit siya Kaya kung makikita nyo, hinihilot-hilot ko itong plastic para yung bulitas maibalik ko ulit dito sa guide niya. Kaya naman nangyari yan dahil nga itong plastic na nagga-guide dito sa bulitas, umangat siya. Wala sa linya yan Pero hindi ko yan pinapalitan, babalik mo lang yan Ayan mga boss, naibalik ko na itong bulitas sa guide niya, kaya mabilis na yung ikot niyan. Kaya pala parang pag binili ko parang may sabit. Hindi mo lang naramdaman yun? Nga sir, hirap nga din kami sa pag-alangan. Ayan lambot na Lumabas yung bulitas sir, buti hindi nabasag sir. Buti nga Alam nyo mga boss, yung mga ganitong klaseng bearing, tapos yung pinaka-guide niya plastic, antitibay niyan.
Hindi siya basta-basta nababasag, napipilipit, pero pag hinulot-hilot mo, maibabalik mo siya sa dati. Wala ka grasa-grasa. Kita nyo itong steering rack niya, oh. Yung gear niyan, kinapitan na ng kalawang dahil nga sa natuyuan na yan ng grasa. Nagtataka lang talaga ako, halos karamihan sa mga binuksan ko na EPS, kakaunti lang yung nilagay nila na grasa. Kaya nung pinarode sa akin ito ni customer, ito lang talaga yung hatol ko mga boss eh. Yung EPS niya, itong steering rack assembly, dyan ko talaga narinig yung ingay eh. Ewan ko ba bakit na ipagawa ni customer yung pang ilalim. Kaya pala gumanit yung pihit mo. Kompleto pa ng bolita, sir. Oo, well, balik ulit dati oh. Parang wala nangyari. Kaya pala pag pihit ko nila, parang merong sabit. Yun nga yung naramdaman ko mga boss nang ni-road test ko itong sasakyan ni customer. Pagliliko ako, parang merong sabit. O, tignan mo. O. Ay, ikot o. Balik sa dati. Ito lang yung mahirap dito mga boss sa paglilinis. Lalo na't kinalawang yung pesa dito sa loob ng steering rack niya. Nako, kinukuskus ko talaga ng basahan yan. Kasi kung paintbrush lang yung gagamitin kong panglinis dyan para mawas out yung dumi dito sa pyesa niya, ako di matatanggal yan. Dapat talaga dyan kinukuskus. Kaya nga pag sobrang kapit ng palawang o kaya ng dumi, gumagamit na ako dyan ng steel brush. Pero itong gamit ko na steel brush mga boss, malambot lang yung hibla niyan. Ito pa yung masakit na experience ni customer dahil nga sa busy ako, pinagawa na ni customer yung ibang problema dito sa sasakyan niya. Kaya lang, kahit na hindi daw sira, pinalitan yung pesa. Gaya nitong shock absorber, kung makikita nyo, okay pa yan. Sige, tulak mo. Bigas po yan, sir. Oh. Sige, bitaw mo. Oh, gumagana yan ah. Ba't pinalitan? Malambot daw, sir eh. Ay, hindi. Ako nga magtitest kung talaga malambot yan. Hindi, diyan ka lang, ma'am. Yun ang pinalitan sa'yo. O, tigas-tigas eh, oh. Hindi ko nga matulakan bigla eh. O, di ba ginagano ko sa video? Binibigla ko, eh, ito, tigas eh, oh. O, ano mo nga? Wala sira to. Actually mga boss na magkita kami ni customer, marami akong naka-schedule na gagawin. Na ang problema niya nga raw, nakakarinig siya ng ingay dito sa pang-ilalim. Kaya sabi ko sa kanya, re-schedule na lang kita. Pero i-diagnose ko na yung problema niya, i-road test ko yan, para malaman ko kung saan ang gagaling yung ingay. At ito nga mga boss, sinabi ko kay customer na dito galing sa steering rack assembly niya yung ingay. Actually, iniscan ko pa nga itong makina niya dahil sa mabigat ipihit itong manibela na ang lumabas na code C1552. Motor overload ayun ang lumabas sa scanner ko. Kaya nga twice a week nagpa-follow up si customer. Kaya lang dami ko pa talaga pending na trabaho. 2 buwan na lumipas, nag-alala si customer kaya pinagawa niya na itong sasakyan niya. At ito nga, pinalitan daw ng shock absorber, ng tie rod, ng rack end, etc. Hindi naman ako nag-interesado kasi nangyari na yun eh. Yun lang ang masakit nang pinakita sa akin ni customer yung bill niya, ang laki. Kasi nga, pati yung hindi sirang pyesa, pinalitan. Tapos hindi naman totally nawala yung problema. Kaya lagi kong paalala sa inyo mga customer na viewers na maging matalino kayo sa pagpapagawa nyo ng sasakyan. Para hindi kayo napapagastos ng malaki. At kung hindi ko man kayo mapagbigyan, kung gusto nyo magpagawa sa akin, pasensya na kayo, talagang busy lang ako. Balik na ako sa trabaho mga boss, after ko matanggal yung mga duming kumapit dito sa parts ng steering rack, kung makikita nyo, binabalawang ko na yan. Mahalaga kasi mga boss na pag binuo ko na itong steering rack assembly, dapat malinis yan. Actually, pupunasan ko pa ng malinis na basahan yan bago ko yan pahira ng grasa. At dahil sa mahaba itong video, pakiabangan na lang sa part 2. Na sana sa panonood nyo nakakuha kayo ng idea. At kung maaari, huwag nyo naman sanang kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat!